Okay, may ngagagit sa tanan sa pumuluyo sa inyo doog sa tapon. Kag-ari kami singaga sa pagdulong sa inyo sa pulong sa Dios. So wala kami ni nagkadto para may kwaon sa inyo. Biskan piso wala may kwaon sa inyo. Kag wala man kami din nagkadto para may presentar nga reliyon sa inyo. But ang amon tuyo sa ningaga, amo lang gid ang pagpabati sa aton tanan sa pulong sa Dios. Kay base sa aton kabuhi, base way na tagapamati pulong sa Dios. If you will be honest to God siningaga, kung mangin honest kita, kung mangin sincero kita singaga, I don't know kung sa isa ka semana kapila ta makapamati pulong sa Dios. Kung base Domingo lang or base kung wala gid kani. So ari kami singaga para sa pagbabati sa inyo sa pulong sa Dios. Kung may mga Biblia kamo sa inyo balay, pwede nyo gid buksan. Kay kung wala man lang nabase nga amon ginambal sa pulong sa Dios, pwede nyo kami di matabog, pwede nyo kami di mapahalin. So kung may Bibles kamo sa inyo balay, pwede nyo buksan. Hindi na makabuang. Okay? Amo na bigin tudlo sa aton sa una, sa akon sa una gintudlo sa akon ginikanan nga kung magbasa Bible mabuang. Damo ko nakita sa ning kalibutan nga way basa-basa Bible na buang. Nabuang Shabu, nabuang sa ML, nabuang sa bisyo sa ning kalibutan. So, ang pulong sa Dios makapabag-o sa kabuhi naton. Ang pulong sa Dios makahatag ikaayo sa aton kabuhi. So that is why siningaga sa liwat ang amon tuyo siningaga sa pagdulong sa aton sang pulong sa Dios. So kung may ara ka siningaga sang tagipusoon nga mapainubuson, kung may ara ka tagipusoon nga nagakauhaw sa pulong sa Dios, karon nga aga pungko kag pamati danay. Hindi pagpalipasan ning adlaw, hindi pagpalipasan ning tinion, basi mangin sayang sa imo kabuhi, basi katapusan tanin nga kabuhi karon. Basi katapusan tanin nga tion karon. That is why sit down and spend time with this. So 2 Peter, kung may mga Biblia kamo ikaduhang Pedro sa iligay nun. 2 Peter chapter 3 verses 7 down to 11. Okay? 2 Peter chapter 3 verses 7 down to 11. Okay, the Bible says, ang pulong sa Dios nagasiling, verse number 7, "But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day." Verse number 9, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Verse number 10, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up." Verse 11, "Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness?" Magapangamuyo kita, amay namon nga langit nun. Tagiyas ang hulam namon nga kabuhi, sining agagid, nagapasalamat kami sa imo nga mapinadayunon nga kaluoy. Bugay sa amon kabuhi ang rason nga nagaginhawa pa kami, ang rason nga nagagiho pa kami siningaga. Not because kung ano kami, hindi tungod kung anong ara sa amon, hindi tungod kung anong abilidad namon, kundi initanan, Lord, bangod sa imo katutom, bangod sa imo kaluoy, bangod sa tsansa nga ginhatag mo sa amon siningaga. Lord, be with us today. Pakamayuhay ni nga mga pumuluyo sa nga duog. Lord, ikaw magabanghikot, ikaw magapasanag sa ila. Lord, give them hearts nga magapamati, magapaubos sa siningaga, that Lord, that we acknowledge nga amon akuon, amon kilalahon, amon recognized nga tama gid kay importante mo pulong, that apart from your word, kung wala imo pulong sa amon kabuhi, mangin walay tumong, walay paglaom, walay direksyon, walay pulos ang amon kabuhi sa ning kalibutan kung wala imo pulong. Gani Lord, siningaga ipaklaro, ipaintindi sa kada isa that they need your word. They need you, O God. They need your grace, your mercy. Father God, your servant, apart from your grace, kung wala imo bugay, kung wala ang imo kaluoy, Lord, nga mag-enable, Lord, wala ako sang may mahimo.
Wala ako sa may mahambal, Lord, apart from you, apart from your leading. Lord, I am so dependent upon you, upon your leading, siningaga. Lord, ipagwa, ihambal, Lord, ang luyag mo ihambal sininga mga tao through me, siningaga. Sanctify my lips, even my whole life, Lord, i-sanctify. Mangin vessel of honor, siningaga, sa amon tanan. And also, Lord, we ask ang forgiveness, cleansing sa amon mga paglapas. So we know, Father God, madamo amon paglapas, amon kakulangan, si mutubangan. Apang salamat sa mubugay, salamat sa mong grace, salamat sa mong blood, kaya ginula mo sa cross sa Kalbaryo para sa amon kasalanan. All these things we pray in Jesus Christ. Amen. So siluwat may ngaga sa tanan nga pumuluyo, ari kami singaga sa pag-pronounce ang pulong sa Dios, sa pag-proclaim sa pulong sa Dios. So wala kami nagkadto para ipakilala ang amon ngalan sa inyo. Hindi na may pakilala. Wala kami nagkadto di para ipakilala ang simbahan naman sa inyo. No. Ari kami singaga to proclaim, to let the word be heard siningaga sa atong tanan. So sa liwat, kung mayara ka mo Bibles, I am begging you, please open your Bibles. Kung mayara ka mo Biblia, buksin nyo kag aton lang taon, aton isa-isahon, aton insindihon, kag kabay pa mahangpanta ang plano sang Dios singaga. So hindi na mo luyag singaga magsagi wakal di sa amon kaugalingon nga tinaga. O may istorya sa amon nga kabuhi sa amon gugma. No, we are not here for that. Wala kami nagkadto bangod sina. But notice the verse number 7. O ining chapter 3 sang 2 Peter. Kunin mo lang taon mo Bible inigugma singaga, ginbutang da sini nga chapter, gin-remind sila ni Peter ang mga members, ang mga believers, ang mga nagatuo sa kay Kristo Jesus, ang mga kaanakan sa Dios, gin-remind sila parte sa second coming ni Christ. So mamangkot ko singaga sa aton tanan, do we believe nagapati bala kita nga may ara mabalik nga Dios, may ara mabalik nga nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo 2,000 years ago? Nagapati bala kita siningaga nga may mabalik nga Ginoo sining kalibutan? Base siningaga, base way na tagadumdum, base way na tapaki. Pero ang promise ni Christ, John 14 verses 1 to 3, hambal ni Christ, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If we're not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Humble in Christ of verse number 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Wala nagambal si Christ nga I shall return. Kay Douglas MacArthur, batambal na I will return, I will come again. Siguro gate, sure gate, hindi na siya wala klaro. Unlike kay Douglas MacArthur, gingamit niya ang word nga I shall. It means wala piho. Pwede man makabalik, pwede man hindi. But ang hambal ni Christ, I will return, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Minigugmas nga ga, do we believe nagapati bala kita nga may Dios nagpakatao na patay sa krus sa Kalbaryo, apang katapos 3 kadlaw na banhaw, then after that nag-ascend sa langit, nagpuli sa kalangitan, kag nag-promise sa nga may i-prepare sa nga mansion sa kalangitan, kag nag-promise man sa nga mabalik sining kalibutan. Anong purpose sa pagbalik niya? Agod pagakuwaon ang mga tao nga magatuo sa iya. I will receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Hinigugma singaga, ano ang aton ginapaminsar singaga? Nagapaminsar bala kita nga ang Dios mabalik sining kalibutan kag magadala sang judgment? O ang aton ginapaminsar sining kalibutan, tagyang? Ang aton ginapaminsar sa ning kalibutan, aton lang ko galingon, why na tagapaminsar sa Dios? That is why hinigugma singaga, gin-remind sila, even ang believers, biskan pang tumuluo, gin-remind ni Peter, hindi kit ka mo magkakalipat, to stir up your pure minds by the way of remembrance. Verse number 2, that ye be mindful of the words which spoken before the holy prophets. Gin-remind sila, biskan pa ang may mga relasyon kay Kristo, gin-remind sila nga may ara mabalik nga manluluwas. May ara manluluwas nga pagbalik niya, hindi na sa manluluwas. Mangin judge na sa mangin manughukom na sa sining kalibutan. Ayo, pinigugmas nga tagaan ta tsimpong pulong sa Dios. Mga tagapagpalamati sa nga lugar, hatagan ta tsimpong pulong sa Dios kung gahatag ta ganit tsimpo sa mga chismis nga walay pulos. Kung gahatag ta ganit tsimpo sa sugal nga walay pulos, ano pa yan, hindi ta pagatagan ang ining pulong sa Dios nga tama ka importante sa aton kabuhi. Ang tao hindi lamang mabuhi sa tinapay,
kundi sa tagsatagsa man kapulong sa Dios kada kakawas sa baba sa Dios. Kung wala kita natakan mamati chismis nga walay pulos nga makaguba sa ibang nga tao, how much more ang pulong sa Dios? Oh, but how sad it is, ano kasubo ining agay ni gugma, ano kusubo ining kalibutan, kung pulong sa Dios makita na naton gapalagyong tao. Kamatsaga ta daw kakalam ang tiil, daw ginasindutan ang buli, daw hindi mapungko sa bangko. Anong tabo sa aton? Anong diferensya sa aton? So may tatlo kita kadis nga agay ni gugma. May tatlo kita kading aton tunan sa aton gibasa. So ining nga chapter gin-remind ni Peter, gin-remind ni Apostol Pedro ang mga tumuluo nga mayara mabalik nga manluluwas, mayara mabalik nga Kristo, mayara mabalik nga Ginoo. Kag sa iya man pagbalik magadalaman sa sang judgment sa sining kalibutan, iya man hukman. Now gin-quote ni Peter ang Old Testament nga natabo, verse number 6, the Bible says, whereby the world that then was. So gin-remind sila ni Peter nga ang kalibutan sa una during kay Noah nga days, being overflowed with water, perished. Nakabati kita sining istorya nga may natabo nga global flood in the book of Genesis chapter 6 down to 9. Nakabati bala kita sina nga ang bilog nga kalibutan ginpalapawan sang Dios ang tubig. Tanan ang pinakataas nga bukid sa ning kalibutan ginpalapawan sa Dios kag 40 diyas nga wala untat nga ulan. Sobra sa kabulan nga wala untat nga pagwaswas ang ulan. Kag ang tubig nagtinir sa babaw duta isa ka tuig. Nakabati bala kita sina kag sinuwa ginsugo sa Dios tungod sinuwa nagatuo sa Dios, nuwa maghimo ka sang arka kay amo ni ang makaluwas, amo ni makasalbar sa mga tao nga magtuo, nga magpati sa imo ihambal. But sang gina-prepare ang arka kag samtang gawali sinuwa, samtang ga-proclaim sang judgment nga may ara kaming ipadala ang Dios nga kasingkal sa kalibutan tungod sa kalautan. Kay hambal sang Bible naghinulsol ang Dios nga gintugan niyang tao sa sinang atsimpo. Kay ang tao, ang paminsaron sa tao malaot lang continually. Ang paminsaron sa tao kada adlaw pagbugtaw sa aga kung anong himuon nga sala hasta matapos ang bilog nga adlaw pagbugtaw sa aga ang ginapaminsar ano ang paghimo sang sala. Kag natabo the time na dumdumanta kag ginpadalan sa Dios ang anaw, global flood. Ang tanan nga tuburan sang kalibutan sining duta ginpangabrihan sa Dios. Ang tanan nga ganhaan sa kalangitan ginbuksan sa Dios. Kag ang tanan nga tubig sa dagat ginpatabo sa Dios kag nalapawan ang bilog nga kalibutan sang tubig kag ginhugasan sa Dios ang kalibutan. Adon dumanta 8 lang naluwas. 8 lang gid sinuwa kag tatlo niya ka bata, si Shem, Ham, and Japhet, kag ang tatlo nila kaasawa, kag ang asawa ni Noah. 8 lang gid kabilog. Imagine mo, sa kadamo-damo nga tao that time sila Noah, pero 8 lang gid kabilog ang tao nga nagpati sa Dios. Kag amo man nga chimpo karon. Amo man nga chimpo gingamit ni Peter para i-relate sa aton nga kung sa una nga chimpo amo to kag subong nga chimpo amo man eh. Akon walian pulong sa Dios daw kalaka lang gid tao mapati kag mamati sa pulong sa Dios. Sinuwagin kuan pa. Guro kun imo lang tao nang kay Noah nga days mapatindog arka sa bababukid wala tao mapati sa imo. Nabuang ka na Noah. Wala iya sang tao mapatindog sang barko sa bababukid. Gina-construct ang barko ara sa igad sang dagat. Dra gina-construct wala sang tao mapatindog sang barko sa bababukid. Tapos ma-pronounce ka sang judgment nga may maabot nga grabe nga tubig. Tapos grabe man kainit. Wala hindi mapati ang tao. Amo man ni karon sining nga chimpoy ni gugma. Amo ning i-pronounce mo singa number 1 tunantang danger. Hinigugma. Una namang ipahibalo nga sa aton tanan kita nga tao sa ning kalibutan may ginaatubang kita nga danger. What is danger, pastor? Delikado. May ara kita ginaatubang nga peligro. May ara kita ginaatubang nga kahalanguyos. May ara kita ginatubang nga kakulubaan. Grabe kakaladlukan nga day. So now nga tuntunan nga the day of the Lord. Ang adlaw sang Ginoo. Adlaw sang pagbalik sa Ginoo, adlaw sang paghukom sa Ginoo. Now, verse number 7, notice ang Bible nyo. But the heavens and the earth, which are now. So look at your Bible, hinigugma. Lantawan nyo Biblia, lantaw sa verse number 7.
Pero ang aton mga langit, ini mga langit nga aton makita karon, the first and the second heaven and the earth, kag ining kalibutan nga aton ginatungtungan, ining aton ginaistaran, verse number 7, which are now, nga amo subong, by the same word are kept in store. Ang aton gali mga langit, ining gugma, ining duta nga aton ginaistaran, gintipigan na, ginhalungan na, gintigana na. Notice sa verse number 7, kept in store, gintipigan na, kag para diin, verse number 7, reserve unto fire against the day of judgment. Hinigugma ko ng kalibutan that time kay Noah gin-prepare kag ginpaanawan sang tubig. Ang aton kalibutan karon gin-prepare sang Dios sa diin sa kalayo. Reserve against the verse number 7, reserve unto fire. Kung ano kasakit ang natabo sa kay Noah nga tsimpo, hinigugma may ara ining kalibutan may palaabuton kita. Hugasan sang Dios sang kalayo ining kalibutan. Kung ang tsimpo ni Noah gingamit sang Dios tubig, ginugasan sang Dios tungod sa kalautan sang tao. But notice hinigugma singagaw, kung wala ka kabalo siningaga, sininga pulong, sininga judgment sang Dios. Kung wala ka sining kabalo, hinigugma pabalot ta ka, ining aton kalibutan karon gintigana sa Dios ni sa kalayo. Ining mga balay nga aton gin pangpundar, ining aton gin bakabakahan obra todo. Gamito na ni ko na pagkasunugon sa kalayo ni tanan langit kag duta pagatunawon sa Dios ini. Now notice the verse number 7. But the heavens and the earth which are now, ang mga langit kag ang duta nga ining aton ginatungtungan karon, by the same word sa amuman nga pulong, because God created ang butang sa ining kalibutan through His word. Gintuga sa Dios sa hamba niya lang, sa pulong niya lang, kag sa kay Noah man gaday, sa pulong man ginpronounce sa Dios nga may judgment bangon sa pulong, paagi sa pulong, kag amuman subong, paagi man sa pulong nga balaan ta ining aton kalibutan, gintigana sa Dios para sa kalayo against the day of judgment. Nga gali padalaan sa Dios ang kalibutan kalayo, nga tunawon sa Dios ining kalibutan ta, kay iya gali hukman ining kalibutan. Nga pastor hukman yung kalibutan, verse number 7, and perdition of ungodly men. Nga agali laglagon sa Dios ang kalibutan, nga tunawon niya ni tanan, nga asunugon niya ang tanan nga sining kalibutan because of ungodly men. What is ungodly men? Ano ang ungodly? Hindi Diyos nun. Hindi Diyos nun. So magsiling ka hindi Diyos nun, wala na ton ginahigugma ang mga butang nga ginahigugma sa Dios. Amo nang hindi Dios nun. Wala talaga kahadlok sa Dios. Wala tagana mamati pulong sa Dios. Hindi ta manamian sang buluhaton sa Dios sa pagkamatarong. Ang aton nanamian himuon ang mga butang nga walay pulos kag iya sang aton kaaway. Iya sang kaaway sang Dios. Mga yawanon nga mga buluhaton. Amo ang aton ginapanghimo. Amo ang aton nanamian himuon. Wala na kita ginasuko pa. Wala na kita ginahagad pa. Pero kung mamati pulong sa Dios, daw, kung hagaron mo, daw kuyuron mo pa mamati pulong sa Dios. Amo nang ungodly. Nga wala kita gana, nga wala kita paki sa pulong sa Dios, nga wala kita paki mamati sini, because we are ungodly. Hindi kita Dios nun. Kag amo na natabo sa kay Noah nga tsimpo. Kinuwalian sila sa pulong sa Dios, hindi sila mamati ngaman, pastor, hindi sila mamati. Kaya nanamian sila magkaon, mag-ininom, bisyo sining kalibutan, babae, pinangasawa, bayluhanay asawa, bayluhanay bana. Amo na natabo sa kay Noah nga tsimpo, hindi sila nanamian mamati sa wali ni Noah that time, nga amo ang pulong sa Dios. Pero kung sugiran mo chismes, daw ginakulang pa, daw way ka na ginahagad pa. Kung tahor gani, way na kita ginahagad pa, gamato-mato na lang ta, kadto sa lamisa. Ang Bible kakayabukan sa aton balay, puro aton mga braha sa balay, daw wala gid kaagi isa kibilog yabog. Amo nang kabuhi sang hindi Dios nun. Wala kita kahadlok sa Dios. Maghimo ta sala, daw gina-enjoy pa naton. Maghimo ta sang kalautan sining kalibutan, maghimo ta bisyo sining kalibutan, ginapabugal ta pa, ginapaasuhan ta pa ang Dios. Pero why kita gana mamati pulong sa Dios? Amo nang kabuhi sa hindi Dios nun. Kagabalo kay ni gugma, kung amo nang kabuhi ta, subject ka sa kasingkal sa Dios.
May gintigana ang Dios nga kaakig para sa imo. Kung hindi ka magliso sina nga kasalanan, kung hindi ka magtalikod sina nga mga sala inigugma, may gintigana ang Dios para sa imo. Kalayo pagkasunugon ka sining kalibutan. Kag hindi lang sa sining kalibutan pagkasunugon ka, may ginaman pagit nga ang Dios final nga sulog among linaw nga kalayo, impyerno. So una nga makita ta sa ginbasa tayo ni gugma, tanan nga makabati. Tanan nga makabati singaga may danger kitang ginatubang. Men of this place. Tanan nga pumuluyong malabutan sing nga duog, may ginatubang kita nga delikado. May ginatubang kita nga danger. Hindi magpalagpat, hindi magkumpiyansa, hindi magpatuyang. Untati na. May ginatubang kita nga danger. I am begging you, we are here. Ari kami siningaga because we care for you. Ari kami siningaga because nagakabalaka kami kay nabalaan namon kung ano ang ginpreparar sa Dios para sa aton sining kalibutan. Ining pandemic, testing pa lang ni. Ining coronavirus, gintilawan pa lang ta, gamay pa lang ni nga sample. I believe sa akon pagpati, gamay pa lang ni nga testing, gintilawan ta sang gamay nga judgment sa Dios ginpadalan ta pandemic. Kung sa pandemic kay ni damo tao karatol, damo tao na hadlok sa nga pandemic. Purari nga gay ni gusto ko butang sa imo tayong pusoon. Dapat naton kadlukan ang Dios labaw sa tanan, hindi ang pandemic, hindi ang kalayo, hindi ang impyerno, hindi ang linaw kalayo, kundi ang nagtigana sina, ang nagaprepare sina. Ang amon luyag singagang ipalapot sa aton tanan nga mag-abot sa aton ang kahadlok sa Dios. Mag-abot sa aton ang bugma sa Dios. Mag-abot sa aton ang pagkamasinibahon sa Dios. Mag-abot sa aton nga may ara kita dako nga paghatag importansya sa Dios kag saya pulong kay amo na nakita namon sining nga lugar, sining nga city, sa mga lugar sining kalibutan. Laka na lagid makita ang lugar nga nagapasalamat o maybe siningaga basi nagbugtaw ka lang way kagid pas nakapasalamat sa nagtuga sa imo. Nagbugtaw ka lang siningaga way ka nagapasalamat sa gininhawa mo. Wala ka bala kabaloy ni gugma singaga nga kun wala siya, wala ka nagaginhawa karon nga aga. Nga kun wala ang Dios, wala ka galakat-lakat way ka kagiho karon nga aga. Kun wala ang Dios, wala katani sining kalibutan. Pero ang subo katama nagakabuhi kita sining kalibutan nga wala Dios, wala kahadlok sa Dios, wala gana sa Dios, wala gugma sa Dios. Nag-ari kami singaga para ipabati sa aton, para ipaklaro sa aton that there is a God, may Dios nga nagakaakig sa aton kada adlaw. So notice sa verse number 7, may ara kita danger. Anong danger ta? Ang Dios may ginpreparar para sa makasasala, para sa nagakalipay sa sala, para sa nagahigugma sa sala. Inigugma singaga, duwa lagi nang pwede matabo sa imo karon ngaga, biyaan mo sala mo o magpadayon ka sa sala mo. Kung makabatik kasi nga pulong, duwa lagi ng tendency matabo sa imo singaga. Magpaubos ka or magpatig-a ka. Duwa lagi nang pwede matabo singaga si makabuhi. Ara sa imong choice, kung makabatik kasi singaga nga mensahe, it is your choice. Ginihimo na namo ng amon parte. Inyo na sa labton one day sa Ginoo. So number 1, the danger. Una nga the danger. Mayara kita kadilikaduhan nga ginatubang. Anong delikado, pastor? Sunugon sa Dios ang langit kag duta tunawon ni. Ang aton adlaw, grabe ka init na. Kung ibulan taon magudto, kung wala man lang ulan, kung wala bagyo, gareklamo kita sa grabe ka init nga adlaw. Pero hinigugma, hindi lang kaya muna sunugon sa Dios gidining tanan. Ang tanan tanga balay sining kalibutan sa lakyan ta, pati langit ang adlaw bulan, mga bituon, madula na tanan, matunaw na tanan, pating duta ang aton ginatungtungan. Amo nang aton ginatubang hinigugma. Nga pastor tunawon sa Dios ang kalibutan kag langit, tungod kay akig ang Dios sa kasalanan. Tungod ang Dios matarong, tungod ang Dios balaan. Wala nagakalipay ang Dios sa sala, bisan sa gamay nga ginahimo ta kasala, ang Dios way nalipay sana. Sa aton kaugalingon, enjoy kita, nalipay kita, nanamian kita. Pero ang Dios maglantaw sana, gakainit sa kada adlaw sa aton. Wala nalipay ang Dios sa aton kabuhi kada adlaw. Number 2, not only the danger. Number 3, number 2, the delayed. Di pastor, waay pa man.
Why niya pa man ginsunog ang kalibutan? Why pa man niya ko ginpatay? Ari pa man ko gyapon subong, buhi pa man ko. Hindi gugma ang rason nga buhi ka pa karon. Ang rason nga wala pa ginsunog sa Dios ang kalibutan, gin-delayed niya pa. Anong purpose ang delayed? Para sa imo, para sa akon, para sa aton tanan. Gintagaan pa ta tsansa, gintagaan pa ta higayon. Wala niya pa ginsunog danay. Wala niya pa ta ginpatay. Supposed to be, pwede na balang tani. Kagahapon pa lang, sa mga sala nga nahimo ta, pwede na balang tani ta. Pangkwaan sang kabuhi sang Ginoo. Kagabi pa lang sang katulog kita, tani wala na ta ginpabugtaw sa Ginoo. Pero anong rason nga buhi pa kita karon? Gin-delayed pa sa Dios. Hinigog mas nga, oh man of this place, I am begging you, nagapangabay sa imo. Ang rason nga buhi ka pa karon, gintagaan ka pa tsansa sa Ginoo. Hindi pag-usiki na ka tsansa. While there is time, come, repent. Samtang may tion pa, palapit sa Dios, paubos sa Dios. Hindi paghulata ang tion nga mga miserable ng tanan. Hindi paghulata ang tion nga sunugo na sa Dios kag dira ka maginulsol. Hindi paghulata ang tion nga ato ka na sa impierno kag dito ka maginulsol todo. There is no time for repentance. There is no time for salvation there. Why na sang paglaom pa dito? Ang paglaom ari di karon. Si Kristo napatay para sa aton nga mga buhi, nga mga makasasala. Kay ang luyag ni Kristo samtang buhi pa kita, maghinulsol kita. Dili ta i-settle ang aton kabuhi samtang buhi pa kita. There is no purgatory. Wala purgatorio hinigog hindi magsalig sina nga pagtudlo. Kay ang Bible wala ga kwan sina, wala ga exalt sina nga teaching. Samtang buhi kita si Kristo nangin matay para sa aton. Amo nang kaluoy sa Dios sa aton. Bangod makasasala kita tungod wala kita paglaom apart from God, apart from Christ. Naging matay sa para hinigog mas nga naging matay sa para sa imo, naging matay sa para sa aton. Supposed to be hindi naman tani ta angayan pakamatyan, angayan man tani ta patsyon, angayan man tatani pabayan, angayan man tatani dagdagon sa impierno tanan kay makasala kita, ga-enjoy kita sa sala, kita ang gapili sa sala, kita ang nanamian sa sala. Pero nga si Kristo na patay para sa aton mga sala because of love. Tungod sa gugma niya sa imo kag sa akon. Hinigugmas nga dapat naton matalupangdan ang aton kondisyon. Makasasala gali kita. Hindi ka magsiling, Pastor, jutay lang akon, iban damo. No, jutay man akong dako, makasasala kita gyapon sa tubangan sino. Wala ang Dios galantaw sa kagamayon ug dakoon. Basta sala sa tubangan sa Dios, sala. Sa ato lang na pamatsagan nga may dako kagamay, pero sa tubangan sa Dios makasasala kita tanan. That is why kita tanan nga tao under kita sa kaakig kasingkal sa Dios sining kalibutan. Number one, una nga makita ta sa kinbasa ta may danger kita. Hindi ko baliwat. Ang balon ta mo nga may danger kitang kinatubang. Hindi magsalig karon, hindi ko mamaluoy ka sa kaugalingon mo. Samtang buhi ka pa, paubos, pakitluoy sa Ginoo. Kilalahang pagka makasasala mo. Kilalahan nga wala ka may nahatag nga kaayo sa Dios. Sa piyak nga hindi ka maayos tubangan sa Dios, apang ang Dios naging maayo sa imo. Sa piyak nga wala tagana sa Dios, sa piyak nga wala gagugba sa Dios, wala ta ginigugma ang Dios, apang kinigugma niya ka, nga hindi matatani ang ayan higugmaon. Sa piyak nga wala tagapangita sa Dios, apang ginpangita niya ta. Tapos karon masiling ka hindi ko sina. Grabe na ginaklase tayo ipusoon ko. Amuna klase tayo ipusoon naton. Sobra pa ta sa yawa katigang. Ang yawa gapati pa sa Dios kagakurog pagani. Hinigugma una nga makita tang danger number 2 ang delayed. Gin-delayed pa sa Dios. Notice verse number 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years. So notice paanggit ni Peter nga ang isa ka adlaw sa Dios daw 1,000 ka tuig sa aton. Ang 1,000 ka tuig sa aton sa tubangan sa Dios daw isa lang ka adlaw. Salamat nga hindi pareho ang aton timetables tubangan sa Dios. Sa aton ang 1,000 ka tuig daw kalawig na, daw kadugay na. Pero sa tubangan sa Dios ang 1,000 ka tuig daw isa lang ka adlaw sa iya. Ang rason nga wala pa sa nagbalik. Ang rason nga wala pa sa nagkarisin ng kalibutan karon para magdala judgment. To para sa aton nga mga makasala. Kitagaan ba ta chance? Hindi gugmas nga hindi pag-usiki ang chance. Hindi pag-usiki ang pribilehiyo, ang higayon kung sa din ari kapasan nga. Samtang ari pa kita sining kalibutan,
pangita ang Diyos sa makabuhi. Pangita ang Diyos, hindi lang magsagi busy pangita sa pangitaan sa kalibutan. Hindi lang magsako sa pagkaon sa kalibutan. Hindi lang magsako sa pagpatindog namin nga balay. Hindi lang magsako sa pagpanami sa lakyan mo. Hindi magsako magmanggaraming kasing kalibutan. Hindi kong matagait simpo kapangita ang Diyos sa makabuhi. Seek Him now. Seek Him now. Samtang may tion papangita ang Diyos sa makabuhi karon nga. Kung ikaw makabati sa ning mensahe, come to God, come to Christ, repent, naginulsol ka, talik din na make a decision, maghimo ka desisyon nga magtalikod, nga magkainit sina nga sala. Kag magigugma sa Dios, magigugma sa pulong, samtang may tion ka pa. Ang mga alagad sa Dios nga nag-aring amon tuyo, amon rason nga aring nga kada sityos kakadto kami. Why is it? Kaya luyag naman ipabalo ang plano sa Dios sa ning kalibutan. Kung wala ta kabalo sa ningaga, dapat mabalaan ta sa ningaga. Nga may ara kita danger nga ginatubang. But in spite sa danger, may delayed. In spite sang danger, in spite sang kadilikaduhan, ang Dios ginpa-delayed niya pa, ginpadugay niya pa. Why is it? Verse number 9, the Lord is not slack concerning His promise. Ang Dios, abi mo singaga, nga daw kadugay na wala gyapon. Abi mo hindi madayon? No. Wala ang Dios gapawala. May ara sa purpose kun nga wala pa sa nagbalik. Verse number 9. As some men count slackness, amo ning pagkabig sa ibang nga tao, kadugay na sina. Sang una pa na ako nanabatian nga mabalik ang Ginoo kag iya tunawon ng kalibutan. Sa una pa nabatian ko hasta subong way magyapon. Ang rason nga wala niya pa na ginhimo, verse number 9, but is long suffering to usward. Nga way pa sa nagbalik. Long suffering, malawig ang iya pagbatas bangod sa aton. Ginhulat kita sang Dios nga magliso, nga maghinulsol. Long suffering God, wala pa sa nagbalik because of you. Bangod sa imo. Wow, pwede naman tani nagbalik ang Diyos karon. Pwede naman tani ang Diyos mabalik buwas dayon. Pwede naman tani desong semana mabalik sa dayon. Pero anong rason nga wala pa sa nagbalik para sa imo? To usward, ang malipita para sa aton, to usward. Not willing, hindi sa luyag nga may bisan sino. Hindi niya luyag nga ang tao malaglag, hindi niya tali luyag nga may tao nga masunog sa ning kalibutan kag makatubang sa great horrible nga judgment sa tao nga makasala. Number 1, the danger. Number 2, the delayed. Number 3, the desire. May handom ang Dios. Anong handom sa Dios? Not any should perish. Hindi niya luyag nga may tao nga malaglag. Pero kung magpatig-a ka pag nga hinigugma, kung imo usikan ang kada higayon, masiling ka wala ko sinagapaki. Hinigugma, slowly but surely. Hinay pa man, way pa man nagbalik ang Diyos. Way pa man nagbalik si Kristo, pero siguro gini mabalik siya. Kag magadala sa paghukom sa ning kalibutan. So number 1, makita tang ang danger. Number 2, makita tang delayed. Salamat, may desire ang Diyos. Anong desire sa Diyos? Anong handom niya? Nga hindi niya luyag ang bisan sino nga mawala, magantos, makatilaw sang gintigana niya kasingkal, bangod sa sala. Not willing that any should perish, but that all, notice ang all, luyag sang Diyos nga ang tanan nga tao sa ning kalibutan makadangat sa paginulsol. Amo nang gusto nga ginapangita sang Dios sa aton hinigugmas ngaga. Gusto sang Dios nga maginulsol kita. Ano pastor ang paginulsol? Mahibi-hibi kay? No. Ang paginulsol amo ang paghimo desisyon nga magatalikod, magabiya, magakaakig sa sala, kag magatubang sa kamaturan, magatubang kay Kristo Jesus, maliso ka halin sa ginahimo mong sala. Kung sa una palahubog ka, tungod kay naginulsol ka, hindi na maayo gali, tungod nakabatikos kamaturan, bayaan ko ni. Ang akon pagatuuhan, ang akon pagpalapitan amo ang Dios. Kung sa una adik ka sa drugs, adik ka sa shabu,
Karon nga aga, hindi ka na adik sa sabo, mangin adik ka na sa pulong sa Dios, mangin adik ka na sa Dios. Mangin addicted ka na sa buluhaton sa Dios, kaangay ka Stefanas. Amo ng repentance, hindi ibi-ibi, tapos ibi, mabalik malagyapon bisyo. That is not repentance is. Hindi na yan paginulsol. Gininto mo lang kaugalingon mo. Ang tuod nga paginulsol, amo ang pagtalikod sa sala, nga ginahimo mo, kag pag-atubang sa Dios, kag para sa kadayawan sa Dios. That is repentance. Amo lang paginulsol. Kag amo na ang ginapangita sa Dios sa aton hinigugmas nga. Amo lang iya ginahandom hinigugmas nga sa aton tanan. Luyag sa Dios nga kita magtalikod sa sala tang ginapanghimo, sala tang ginapatihan, pagpati sa Dios, pagpati sa kaluwasan, talik din na tanan, hinulsuli na tanan, and come to Christ. Palapit kay Kristo Jesus kang magtuo. Wa samtang may tion pa, samtang labas pang timpo, samtang available pang grasya, samtang available pang repentance, samtang available pang mercy of God. Come to Him. Come to Christ. Repent. Forsake. Turn away. Turn around. Palapit kay Kristo Jesus. Talik din ang sala mo, maluoy ka. We are begging you, nagapangabay kami sa inyo. Talikdi ang sala mo. Kaya kung hindi ka magtalikod, kung hindi ka maturn, you will be burned. Kung hindi ka magtalikod sa imo sala, pagkasunugon kagit bangod sa sala mo. Samtang may tion pa, samtang ginawali pang pulong sa Dios, karon ang tion sa kaluwasan. Karon ang tion sa pagliso. Hindi pagulata nga maginulsol ka ulihin ang tanan. Damo paginulsol nga ara sa ulihin. Kag tanan gid nga paginulsol. Ara sa punta, pero nami inigugmas nga hinulsol ka na nga daan. Samtang way pa nag-abot ang end sa imo life. Samtang wala pa nag-abot ang katapusan, kag ibubo na sa Dios ang iya kaakig, ang iya kasingkal, ang iya kainit, ang iya kapungot sa sala. Samtang may tion ka pa, repent, hinulsol. Samtang may tion ka pa, come to Christ, receive Him. Batunan si Kristo, saligi si Kristo, tuuhi si Kristo. Nga siya napatay para sa imo. Ang gintigana sa Dios nga kasingkal bangod sa sala, si Kristo ang nag-inom, si Kristo ang nagpasan. Siya ang ginpatilaw. Siya ang giniihaw sa amay tungod sa aton kasalanan. Si Kristo ang nanalo sa aton ginapanghimo nga sala. Sa iya ginpatupa ang mga sala nga aton ginapanghimo, ginpasan niya sa cross sa Kalbaryo tungod sa kaakig sa Dios sa sala. That is why iya bugtong anak among ginpatay niya para sa aton. Now verse number 10, the Bible says, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Hinigugmas nga ang pagbalik sa Dios, hindi na ito mapaktan daw kaangay sang kawatan sa kagabiyon. That is why hindi ta magkumpiyansa. Hindi magsalig nga maayo pang simpo karon, hindi magsalig nga buhi ka pa karon. Kay base gulpyada lang mabalik ang Dios kag hindi mo mapaktan. The day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away. Ang mga langit magkaladula na. Ining makita tanga langit, ining mga panganod matunaw na, madula na. Shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. Tanan nga ara sa langit magkalatunaw na. The earth also, kag ang kalibutan man, ang duta man, kag ang tanan nga ginapanghimo, ang mga hinimuan sining kalibutan, therein shall be burned up. Tanan nga ari sining kalibutan magakasunog ni, magakatunaw ni tanan. Amo nang aton ginaatubang nga danger. Amo nang aton ginaatubang nga grabe kakahaladlukan tungod sa kasingkal sa Dios bangod sa sala. Verse number 11, saying then that all these things shall be dissolved. So kung nakita taning mga butang nga amo ning matabo gali magkalatunaw ni, kung ikaw magtuos nga you must live a life. What manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? Kung ikaw magtuos ni hinigugma, kung ikaw maginulso si nga hinigugma, ano sahi nga kabuhi-kabuhi ta? All holy conversation and godliness. Kung ikaw magtuos ni nga magkabuhi kita sa kahadlok sa Dios. Magkabuhi kita sa gugma sa Dios. Kung ikaw maginulso hinigugma, kung ikaw magtalikod sa sala mus nga magkabuhi kita para sa kadayawan sa Dios. Kung ikaw magtalikod sa sala, magpalapit kay Kristo Jesus, magtuo, alagaran si Kristo. Higugmaan si Kristo.
Palanggaa si Kristo sa makabuhi. Simbaha si Kristo. Pamatiing pulong ni Kristo sa makabuhi. Kag amo ning aton kabuhi nga kabuhi samtang kita gahulat sa pagbalik sa Dios. Maghinulsol, magpalapit kay Kristo Jesus, magkabuhi para sa kadayawan sa Dios. I hope inigog mas nga tatlo ka di nga aton na tun-an singaga sa aton ginbasa. Unang danger, mayara kita ginaatubang nga peligro. Ikaduha, mayara delayed. Mayara ginpa delayed pa sa Dios. Ang iya pagbalik, ang iya paghukom sa ning kalibutan. Bangod kay sino, bangod sa aton tanan para maginulsol kita. Katapusan, ang handom, ang desire, ang handom sa Dios nga ang tanan nga tao maginulsol, magtalikod sa kasalanan, kag magpalapit kay Kristo Jesus, magpalapit sa Dios. Let us pray, magapangamuyo kita. Amay namon nga langiton, manunugas ang tanan, tagiyas ang hulam namon nga kabuhi. Salamat Ginoo sa nigid nga agas ang dako kay gayunan nga nawali mo pulong. Nabantala Lord imo tuyo sini nga duog sini nga mga lugar nga Lord dapat mabatian sa tanan nga tao ang imo Lord nga kasingkal bangod sa sala. Kag hindi lang Lord kasingkal bangod mo sala. Kag also my Lord ang imo Lord nga hope, ang imo paglaom nga gin-offer sa mga tao sa ining kalibutan, not only judgment but also a message of hope. Nga luyag mo gali ini nga mga tao Lord, mabal-an nila nga ara gali kami ini nga mga tao sa imo kasingkal. But Lord, in spite sa imo kaakig, may ginhatag ka Lord nga kasiguruhan. Imo bugtong anak, imo Lord ginpatay, imo ginpaantos, ginihaw mo Lord sa krus sa Kalbaryo tungod sa amon kasalanan. Apang ko ng tao Lord magsikway kay Kristo, sobra pa Lord nga kasingkal ang iya matilawan halin sa imo. Kabay pa Lord siningaga ang mensahe, ang hando mo sa nga duog ma-fulfill Lord sa kada tagipusoon. Or maybe some of these people sa iban sining mga tao, but Lord ang amon handom nga ang tanan nga tao sa nga duog makaabot sa paginulsol Lord, magabot ang punto sa ila life, sa ila kabuhi nga maghinulsol sila, magabot Lord ang tion sila kabuhi nga magakainit sila sa ila sala, magadumot sila Lord sa ila sala, kag magakabuhi sa kamaturan, maghinulsol sila kag magpalapit kay Kristo, magtuo kay Kristo sa kaluwasan, kag mag-alagad kay Kristo, magpagamit Lord nga madamo pa nga tao ang malabutan sa imong pulong Lord. Salamat sa nga warning, salamat sa imong gugma sa amon nga pwede na malantanin Lord nga hindi mo na kami warningan tungod Lord makasala kami. Apang salamat naghatag ka pa warning, delayed, imo pa digin delayed Lord, inang at simpo, inang adlaw sa pagbalik mo sa paghukom sa ning kalibutan. It's for us to know our state, our condition, kag mag-abot sa amon nagaboy paghinulsol Lord. Holy Spirit, we entrust to you the working, ang pagpanghikot sa kada tagipusoon nga nakabati sa imong pulong sing nga duog. Ang amon pangamoy Lord nga kabay pa, that they will not reject Christ, they will not resist the Holy Ghost, but they will yield, mag-surrender sila. Sa tuod Lord, wala magid kami sang may mahimo kung ikaw ang amon kaaway. Bisan ang tanan pa nga kalibutan kakampi namon kung kaaway namon ikaw Lord, wala gyapon ka sang sarang may mahimo ining kalibutan. But it is better for us to humble, repent, and believe. After that we believe, we will serve Christ. Sa amon bilog ang kabuhi, sa amon nabilin ang kabuhi sa kalibutan. All these things we pray in Christ Jesus our Lord. Amen and amen. So may ngaga sa tanan, salamat gid sa tanan nga pumuluyo sa duog. Salamat sa inyo pag-welcome sa amon. Labi sa tanan sa pulong sa Dios kag sa Dios. Salamat sa inyo pribilehiyo kag may aga liwat. May the Lord blessed. Kabay pang Ginoo magapakamayo spiritual sa inyo duog. Kabay pang pulong sa Dios nagpakamayo gid sa aton sa liwat. May ngaga kag God bless.